Maraming mga Kristiyano, merong flashlight, pero madalas pa rin nangangapa sa dilim kasi hindi nila binubuksan yung flashlight. Maraming mga Kristiyano, may hawak na Bible, pero hindi nakakalaya kasi hindi nila natutunan kung paano gagamitin ang mga salita sa loob ng Bibliyang ito na nakakapagpalaya. Ang tool ni Satan upang mapanatili ang tao sa pagkaalipin, walang iba kundi ang kasinungalingan. Paano mo mauunawaan ang katotohanan? Sa pamagitan ng pagpapatuloy dito. If you continue in my word, if you abide in my word, then you are my disciples indeed. Ang disciples, continuer, abider in the word. Ang disciple nagdidwell sa salita ng Diyos. Ang disciple hindi lang hearer. Hindi nakakarinig sa Sunday, pagkatapos pagka Monday, iba na. Sa Sunday, iba yung naririnig, pagkatapos kapag Monday, iba yung sinasabi. If you abide in my word, continue, remain, dwell in my word, then you are my disciples indeed. Then you will know the truth, and the truth will set you free. At ang pinag-uusapan natin, ang tinatalakay natin is about understanding the real meaning of freedom. The truth always liberates. Ang katotohanan ay laging nagpapalaya at idadagdag ko, the truth is the only thing that liberates. Ang tanging isang bagay na nakakapagpalaya sa isang tao, walang iba kundi ang katotohanan. Amen. Si Satan, truth frees us from the lies of the enemy. If truth, kung ang katotohanan ay laging nagpapalaya, ang kasinungalingan ay laging gumagapos at kumukulong, nagkukos ng bondage. At ang kasinungalingan, ang ginagamit ng kaaway upang i-bind ang tao. Kasinungalingan. Yun yung nagiging hawak, ayun yung ginagamit, ang kasinungalingan, ang ginagamit ng kaaway upang talian ang tao upang hindi makawala. Hindi makapaglingkod sa Diyos, hindi makita ang katotohanan. Ang ginagamit niya ay kasinungalingan. Isa sa mga na-realize ko na ang ginagamit ng kaaway sa atin upang siya ay makapagsalita o makapagbulong sa atin ng kasinungalingan, ang ginagamit niya ay pain. Yung sakit ng damdamin. Ginagamit niya ito para makapagbulong siya sa iyo ng kasinungalingan. So ang pain, not necessarily na ito yung ginamit niya sa iyo. Pero ang ginagamit niya, ito ay ginagamit niya upang makapagsalita siya sa iyo. Pero ang talagang ginagamit niya, ang tool niya ay kasinungalingan, lie. Minsan kapag nakakaranas tayo, halimbawa na sabihin ng pagsubok, right? May mga Kristiyano na dumadaan sa pagsubok ng pananampalataya. Ang pagsubok ng pananampalataya ay hindi nagmula sa Diyos. By the term itself, ang sabi, pagsubok sa pananampalataya. Susubukin ng kaaway yung pananampalataya mo kung hanggang saan ka nananampalataya sa Diyos. Hindi ang Diyos ang sumusubok sa pananampalataya. Ang kaaway ang sumusubok sa pananampalataya. Sabihin, halimbawa natin na, halimbawa may sakit ka, sasabihin mo, No, by the stripes of Jesus, I am the healed. That's the truth. Because the Word of God is the truth. Ito yung, natalakay na natin ito nung nakaraan, hindi po ba? The Word of God, itong Bibliang ito, this is the truth. This is the absolute standard of truth. Kung naghahanap ka kung ano ang totoo, ito. Hindi ang pakiramdam mo, hindi ang opinion ng tao, hindi ang sinasabi ng, sino ba talaga ang totoo? Ang GMA o Channel 2. Kung naghahanap ka ng totoo, wala kang matatagpo ang totoo na maliban sa salitang ito. Amen. Kaya mapalad tayo na meron tayong Biblia. I'm getting ahead of myself. Pero maraming Kristiyano, alam nyo, maraming mga Kristiyano
merong flashlight. Pero madalas pa rin, nangangapa sa dilim. Kasi hindi nila binubuksan yung flashlight. Maraming mga Kristiyano, may hawak na Bible. Pero hindi nakakalaya. Kasi hindi nila natutunan kung paano gagamitin ang mga salita sa loob ng Bibliyang ito na nakakapagpalaya. Maraming mga Kristiyano, tagal nang umattend sa church. Pero kung gaano sila dati, 5 years after, mas malala pa sila. Kasi meron lang sila, may Bible, hawak ako sa church. Pero hindi nila natutunan kung paano gagamitin ang katotohanan. Amen. Again, sinabi ng salita ng Diyos, your word is a lamp unto my feet and a light to my path. Ang sabi ng psalmist, the entrance of your word, it gives light. Ang pintuan, ang pagpasok ng iyong salita sa puso ko, nagbibigay ng liwanag. At natalakay natin nung nakaraan, hindi po ba? Na hindi lamang encounter sa truth ang nakakapagpalaya. It's abiding in the truth ang nakakapagpalaya. At paano na-encounter ng tao ang katotohanan? Na-encounter ng tao ang katotohanan sa pamagitan ng, of course, sa church. Katulad dito, halimbawa, may encounter mo, you have to encounter the truth. Kaya mahalaga ang pagdalo. Kasi doon mo na-encounter ang salita ng Diyos. Doon mo na-encounter. Pero halimbawa, magtitigil ka lang doon sa bahay mo. Amen. May sakit ka na, titigil ka pa sa bahay mo. Ano ba encounter mo? Lalo ka manghihina. Satan is the father of lies. Ulitin ko ulit. Ang tool ni Satan upang mapanatili ang tao sa pagkaalipin, walang iba kundi ang kasinungalingan. Lies. Satan is the father of lies. John chapter 8, verse 44. Sabi ng ating Panginoong Hesus, again, mind you, ito pong John chapter 8, ito pa rin yung chapter na kung saan sinabi ng Panginoon dun sa mga, to the Jews that believed on Him, naniniwala na sa Kanya yung mga Hudyong ito. Sinabi niya, if you continue in my word, if you remain in my word, you abide in my word, you are my disciples indeed. And the truth, you are my disciples indeed. And you will know the truth, knowledge of the truth. You will know the truth, and the truth will set you free. So again, ulitin natin, hindi lang siya sa encounter of the truth. Hindi lang dahil narinig mo ang katotohanan, malaya ka na. No, you have to, if you know the truth will set you free. Paano mo maunawaan ang katotohanan? Sa pamagitan ng pagpapatuloy dito. If you continue in my word, yung keyword doon is continue. If you abide in my word, then you are my disciples indeed. Ang disciples, continuer, abider in the word. Yan yung disciple. Ang disciple nagdidwell sa salita ng Diyos. Ang disciple hindi lang hearer. Hindi nakakarinig sa Sunday, pagkatapos pagka Monday, iba na. Sa Sunday, iba yung naririnig. Pagkatapos, kapag Monday, iba yung sinasabi. A disciple, if you abide in my word, continue, remain, dwell in my word, then you are my disciples indeed. Then you will know the truth, and the truth will set you free. So bakit maraming mga mananampalataya na hindi malaya? Kasi hindi continuer. Walang knowledge of the truth. Disciples are not born. They are made. Ang mga disciples, hindi iba ang believer kaysa sa disciple. Iba yan. So pwedeng mangyari na ng isang tao, isang Kristiyano, believer lang, pero hindi disciple. Kaya maraming mga believer, hindi malaya. Nananampalataya kay Jesus, pero may bisyo. May skeleton on the closet. Ang tanong,
Kristiyano ba? Paring Kristiyano. Kasi ang pagiging Kristiyano, hindi sa pagiging disciple mo. Hindi sasabihin ng Panginoon, sumunod ka muna sa akin para ka maligtas. Ang pananampalataya kay Jesus, siyang nagliligtas. Pero ang disciple ay iba kaysa sa believer. Pwede ang isang believer, ligtas, pero ang tanong, malaya ba? Amen. Pero ang disciple, tunay na malaya. John 8:44. Sabi niya, you are of your father, the devil. And the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar, and the father of it. Ang kasinungalingan, ang tatay niyan, ang dyablo. At yun yung ginagamit niya para itali at alipinin ang tao upang hindi makaranas ng tunay na freedom. You are of your father, the devil. The desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, for there is no truth in him. Sasabihin ko sa inyo ito. Kapag ikaw ay tumayo sa katotohanan, nakatayo ka sa totohanan. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, if you abide in my word, and my word, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Nakatayo ka sa katotohanan, you remain in the word, the devil is not in there. Kung ikaw ay nakatayo sa katotohanan, hindi mo matatagpuan doon ang kaaway. Kasi hindi siya nakakapanahan sa katotohanan. Ang dyablo ay kadiliman. Ang katotohanan ay liwanag. Ang kadiliman, kapag binuksan mo ang ilaw, ang kadiliman ay nawawala. Darkness cannot dwell in the light. Amen. Maliban lamang, of course, nakabukas na ang ilaw, binuksan na para sa atin, subalit, kaya tayo nananatili sa pagkaalipin at bondage kasi ayaw nating imulat yung mata natin. Pinaniniwalaan pa rin natin kung ano ang gusto nating paniwalaan. Samantalang, ang liwa-liwanag naman. Satan is the father of lies. His nature is to deceive. Ang nature ni Satan, mandaya. Yun yung nature niya. He is a deceiver. Si Satan, he speaks from his own resources. Anong ibig sabihin yan, pastor? Pag ganito yan, ang ibig sabihin, si Satan kapag nagsinungaling, parang totoo. Hindi mo mapapansin na nagsisinungaling. He speaks from his own resources. Napakagaling niya. Ang husay magsinungaling. Na hindi mo mapapansin na nagsisinungaling. Ang nature ni Satan ay mag-deceive. His goal is to keep people in bondage. Ang layunin niya, ikulong yung mga tao. Kasi pag nakakulong ka, wala kang magagawa, hindi ka makapaglingkod sa Diyos, hindi mo mararanasan yung buhay na binigay ng Panginoon sa iyo. Kaya yung goal niya sa iyo, bigyan ka niya ng kasinungalingan. Ang method ng kaaway ni Satan is subtle distortion na tinatawag. Subtle distortion of truth. Yung hindi halata na pagdidistort ng katotohanan. Subtle. Katulad ng ginawa niya kay Eve. Totoo ba sinabi ng Panginoon sa inyo, ng Diyos sa inyo, hindi na kayo, pag kinain ninyo ang anumang bunga ng punong kahoy dito sa halamanan, mamamatay kayo? Sabi niya, hindi totoo yan. Ang sinabi lang ni Lord ay ganito, ganito. Ang sabi ng kaaway, hindi kayo mamamatay. Sa halip, magiging ganito kayo. Subtle distortion of truth. So, ibig sabihin, hindi halata. Sa buhay natin,
Ang diablo ay hindi nag-a-appear sa'yo na nakakapa ng pula. Tapos may hawak na sibat. Hindi yan siya nag-a-appear sa buhay natin ng ganyan. Ang kaaway nag-a-appear sa atin sa pamamagitan ng mga bulong ng kasinungalingan na ating pinaniniwalaan. Kasi kapag yan ang pinaniniwalaan mo, huli ka. Capture ka. Kaya tayo nangangaral ng salita ng Diyos ng totoo. Sapagkat alam natin na ang salita ng Diyos ang siya makakapagpalaya sa atin. Truth always, sabihin natin, truth always liberates. Lagi nagpapalaya. Ay, lagi, every time, nagpapalaya ito. Ang truth. Sa kabaligtaran, lies creates bondage. Ang kasinungalingan ay nagdadala sa tao ng pagkaalipin o pagkabilanggo. Mga common lies, naglista ako ng mga common lies, mga pangkaraniwang kasinungalingan na pinaniniwalaan ng tao. Tulad ng, I am not worthy of love. Meron na bang nagsabi sa inyo ng ganyan? Kinamumuhian kita. Right? Hindi kita mahal. Galit ako sa'yo. Praise the Lord. So ito yung mga binhi na naitatanim sa'yo. Tapos, maaaring hindi mo binibigkas, pero sa tingin mo, hindi nga siguro ako karapat dapat mahalin. Yan yung nalalagay sa puso mo. Mga kasinungaling, common na mga kasinungaling ito, I need this to be happy. Kailangan ko to para maging masaya ako. Pag na-capture ka na dyan, yun na ang magdadrive sa'yo. Na hindi mo alam, kapag nakuha mo, tanso lang pala. Pero ang problema, nakakulong ka na. Hindi ka na makawala. Kasi ang pinapangako ng sanlibutan na akala mo ay kalayaan, ito pala ay pagkabilanggo sa dulo. God is holding out on me. Or may tinatago ang Diyos sa'yo, or ayaw ibigay yan sa'yo ng Diyos. Kasi hindi ka karapat dapat. O ano pa? Isa pang kasinungalingan, common. Hindi na ako magbabago. Hindi ko na kaya to. Talagang lubog na ako dito. Ganito na ako dati. Isa pang common. Ganito na talaga ako. This is who I am. Kaya hindi ka nagkakaroon ng transformation sa'yo. Hindi mo natatanggap yung salita ng Diyos. Amen. Kasi pinanghahawakan mo na kung ano. Naglagay ka na. Ikaw na nag-define sa sarili mo. Ito pang isa. Isang beses na lang. Wala namang mawawala. Wala namang nakakakita. Right? So kasinungalingan. Na kapag akala mo isa, sa susunod, yan na naman. Amen. The cycle of bondage. Ang cycle ng bondage is believe a lie. Ganito na babandage ang isang tao. Believe a lie, pinaniniwalaan mo ang isang kasinungalingan na madalas ibinubulong sa iyo ng kaaway na hindi katotohanan. Kaya ulitin ko ulit mga kapatid, napakapalad natin na tayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos. At ang i-challenge ko pa rin sa bawat isa sa inyo mga kapatid, lagi kayong makinig ng salita ng Diyos. Amen. Huwag ninyong pababayaan ang sarili ninyo na hindi kayo nakakarinig ng salita ng Diyos. At sasabihin ko ito sa inyo ulit. Dapat alam nyo kung saan church kayo. Dapat alam nyo kung sino ang pastor nyo. Bakit pastor mahalaga yun? Kasi sa ngayon, mayroong nagsasabi, hindi ko kailangan ng church, mag-YouTube na lang ako, daming mapapakinggan. Ang gagawin sa inyo ng YouTube, kung hindi ninyo alam kung sino ang pastor ninyo, ang ibinigay ng Diyos na authority sa buhay ninyo, ang dami ninyong maririnig na tinig. Hanggang darating kayo sa point na kayo ay makukonfuse. Na hindi nyo na alam kung anong paniniwalaan nyo at sasabihin nyo, ayoko na. The cycle of bondage is believe in a lie. Pagkatapos ng pinaniniwalaan ng isang tao, ang kasinungalingan, ang susunod nito ay pagkilos or action. Action na base sa kasinungalingang pinaniniwalaan.
So, naniwala siya sa kasinungalingan. Ang susunod niyan, mag-a-act siya base doon sa kasinungalingan na pinaniniwalaan niya. Halimbawa, sa ngayon, pinaniniwalaan sa ating generation. Pagniniwalaan, halimbawa, na ikaw ay isang babae na trap sa katawan ng isang lalaki. O kaya, baligtad. Isa kang lalaki ka talaga na natrap sa katawan ng isang babae. Yan yung itinuturo ng mundo. Right? Maging malaya ka. Express yourself. Ang kasinungalingan, kapag in-embrace mo, pinaniniwalaan mo, babae nga yata ako. Or kaya, iba yung gender ko. Hindi lang ako lalaki at babae. Pag in-embrace mo yan, you will begin to act according to the lie that you have received. Kasi kung anong pinaniniwalaan mo, nagiging action mo. Amen. Ang kasunod noon, consequences that seem to confirm the lie. So mga consequences na mararanasan mo, makikita mo, meron ng resulta. Kasi ang lie, alam niyo ba, nagpa-manifest din. Ang kasinungalingan, may manifestation. Amen. So magmamanifest siya. Pagkatapos noon, susunod noon, yung deepening patterns of behavior. Lalalim ka na ng lalalim. Umpisa ka, naggaganong-ganon ka lang, pinaniwalaan mo yung lie, tapos nag-act ka na ng ganon, tapos merong nagko-confirm, oo nga no. Right? O kaya yung mga kaibigan mo, i-confirm sa'yo. Right? Naniniwala din sa kasinungalingan. Pagkatapos yon, deepening pattern of behavior, lumalalim na. Ikaw na, tinanggap mo na. Right? Tapos, ang susunod noon, increasing inability to break free without intervention. So, lumalim ka na ng lumalim, hindi ka na makawala. Stronghold. Stronghold ang tawag doon. Hindi mo na kayang lumabas. 2 Corinthians chapter 10, verse 3, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh, sabi ni Paul. Verse 4, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. So, the weapons of our warfare. Ano yung weapons of our warfare? Ang salita ng Diyos. The weapons of our warfare are not carnal. Sabi niya, kahit nandito kami sa mundo, hindi kami nakikipagbaka ng katulad ng pakikipagbaka ng mundo. Ang aming sandata ay kakaiba. Anong sandata namin? The weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for pulling down of strongholds. Verse 5. Casting down arguments. Kinakast down niya yung mga argumento sa kaisipan. And every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Bringing every thought captive to the obedience of Christ. So, ang stronghold nasa isip. Amen. Ang stronghold ay may dalawang klase. Itong stronghold na ito, halimbawa itong stronghold na ito, sa Greek yan siya, pwedeng fortress or prison. Ang stronghold ay may dalawang klase. Fortress or prison. Pag ang fortress, ginagawa ito para i-secure na yung mga kalaban sa labas ay hindi makapasok. Ang prison, ginagawa yung mga wall para yung mga nasa loob hindi makalabas. Parehas yun na fortress, ay na stronghold. Minsan, ang fortress na nabibuild sa atin ay yung labis na wall na kinikreate natin sa kaisipan natin na ang tao na nais na tulungan ka para alisin ka diyan sa pagkakaalipin mo, meron na palang stronghold. Hindi makapasok sa buhay mo. Kasi meron ng stronghold. Yung hindi na penetrate na wall na kinreate ng lies. Sabi ni Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, the word of Christ. I am not ashamed of the gospel of Christ,
For it is the power of God to salvation for everyone who believes. For the Jew first and also for the Greek. Right? So yung word na power dyan, word na power, sa Greek yan ay dunamis. Dunamis power. For I am not ashamed of the gospel, for it is the dunamis power of God to salvation, upang iligtas yung mga maniniwala. So ganito ang ginagawa ng Diyos para makalaya tayo. Ang salita ng Diyos, parang dinamita. Na kapag pinakinggan mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, amen, sumasabog siya at sinisira yung stronghold. Ang dinamita, gaano man kadilim ang paligid, pag naghagis ka ng dinamita at sumabog, kumakalat yung liwanag, nawawala yung dilim. Ganon ang kapangyarihan ng ebanghelyo sa buhay ng isang tao. Kahit na ang tao ay may stronghold sa buhay niya, pag ipinangaral ang salita ng Diyos, pinaniwalaan ang salita ng Diyos, para itong isang dinamita na sumasabog sa buhay ng isang tao. Amen. At ito ay tinatanggap, pinananahanan. Amen? Tinatanggap ang salita ng Diyos, pinananahanan, ini-embrace ang salita ng Diyos, at nananatili ito sa buhay niya. Amen. How to experience real freedom. Paano natin mararanasan ang tunay na freedom? Ito yung tinatawag nating pathway to freedom. Number 1, encounter the truth. Dapat ma-encounter mo yung truth. So again, ma-encounter mo ang Panginoon, ma-encounter mo ang Panginoon kapag may naghahayag sa iyo sa Panginoong Jesus. Ma-encounter mo ang salita ng Diyos na makakapagpalaya sa anumang area ng buhay mo kung ikaw ay attend ng church. Makikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kung hindi mo ma-encounter ang kalayaan, ang katotohanan, hindi ka mapapalaya. Kasi hawak-hawak mo yung kasinungalingan. You're believing a lie. Amen? Encounter the truth. Number 2, receive the truth. So again, ang pag-encounter sa truth ay hindi lang yung nabuksan yung ilaw, hindi sa pakikinig ang encounter ng truth. Paano mo ma-encounter ang truth? Buksan mo yung mata mo. Pag inihahayag ang salita ng Diyos, i-receive mo, buksan mo yung mata mo, dilat mo yung mata mo, ay, totoo. Amen. Truth, Lord. Pag nangangaral tayo, halimbawa, sabihin mo, totoo yan, pastor. Amen. Truth. Amen. Hindi na tatahimik tayo na pinoproseso natin sa isip natin. Narito pa po ba kayo? Pinoproseso mo sa isip mo, ganito kaya yun, ganito kaya yun, ganito kaya yun, ganito kaya yun. Amen. The enemy has taken us captive. Receive the truth. Encounter the truth. Receive the truth. And number 3, love the truth. Ang sabi sa 2 Thessalonians, o wag na sa 2 Thessalonians, muna. Sabi sa Proverbs chapter 23:23. Proverbs 23:23. Buy the truth. Anong gagawin mo sa katotohanan? Bibilhin mo ang katotohanan. Amen. Yung gustong-gusto mong bagay, bibilhin mo kahit mahal. Magkaroon ka lang ng iPhone 17 Plus or Pro Max, bibilhin mo. Amen. Kasi gustong-gusto mo, mahalaga sa'yo. Yun yung sinasabi ko kanina na kung mauunawaan natin ang katotohanan ng isang buhay na dinisenyo ng Diyos na malayang buhay, hindi relihiyosong buhay. Hindi isang relihiyoso na buhay lang. Na sa Sunday, nag-church ka. Sa Sunday, ginagamit ka ng Panginoon. Pero what about your life the whole week? What about this year? Ang tinuturo natin pagmamahal sa katotohanan. Once na ipinahayag ang katotohanan, truth, Lord, I receive your truth. I buy the truth. Paano ka bibili? Bibili ka ng mahalaga sa'yo. Kaya lang minsan, kahit ng mga Kristiyano, hindi nga makapunta sa church, di ba? Hindi makapamasahe. To buy the truth. Buy the truth. And do not sell it. Bilhin mo ang katotohanan. Amen. Kapag nakakita ka ng totoo, pag pinahayag ng totoo, amen, show something in the truth. Amen. Salamat, Panginoon, sa katotohanan yan. Mag-i-invest ako dyan, Panginoon. At huwag mo ibibenta. Ibig sabihin,
Huwag mong pakakawalan. Panatilihin mo sa'yo. I-treasure mo ang katotohanan. Amen. Buy the truth and do not sell it. Also wisdom and instruction and understanding. Ito yung mga bagay na dapat binabayaran. Binibili, katotohanan, wisdom, understanding. Sapagkat ito ay may totoong value. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon, gamitin mo kung anong resources na meron ka, halimbawa, pananalapi, natural resources. Alam mo ba na kayang bumili yan ng mga spiritual na mga bagay? Amen. Yan ay binigay na ng Panginoon, so to speak. Yan, libre yan siya na ibinibigay sa atin. But yung effort natin sa pag-acquire nito, what are you willing to put on just to have this something? Ano yung nakahanda mong i-sacrifice para makuha lang ito, yung katotohanan? Buy the truth and do not sell it. Amen. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. Ito yung, and with all unrighteous deception among those who perish. Ito yung mga marka ng mga taong napapahamak. Paniniwala sa deception. Pinaniniwalaan nila. Walang puwang sa kanila ang salita ng Diyos. Kasi kahit nabuksan ang salita ng Diyos sa kanila, ayaw nilang buksan ang kanilang mga mata. Ay kaya hindi nila na-encounter ang katotohanan. Pagka na-encounter mo ang katotohanan, parang dinamita na sasabog to sa buhay mo. Amen. Na magpapalaya sa iyo. But with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love for truth. Hindi nila tinanggap yung pag-ibig sa katotohanan. Para sa kanila, ang salita ng Diyos ay isang maliit na bagay lang. Pero sa atin, mga kapatid, I pray na naiko-communicate natin ito na ang salita ng Diyos ang siyang pinakamahalagang pag-aari natin sa buhay. And then, number 4 is abide in the truth. Panatilihin natin na kapag nabili mo na yung katotohanan, nakapagbigay ka ng sacrifice para makuha mo lang ang katotohanan, abide in the truth. Kasi yun yung magpapalaya sa'yo. The truth will set you free. Again, sabi ng Panginoon, if you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. So again, ang pagdinig lamang sa katotohanan ay hindi nakakapagpalaya. Ang pag-encounter sa katotohanan, pagtanggap sa katotohanan, pag-embrace sa katotohanan, pagmamahal sa katotohanan at pananatili sa katotohanan, doon natin matunay na mararanasan ng isang tunay na ganap at kasiyasiya. Doon natin mararanasan ng isang tunay na malaya. Amen. Malaya sa opinyon ng tao, malaya sa sakit karamdaman, malaya na magbigay, malaya maglingkod sa Panginoon. Amen. Malaya ka sa opinyon ng tao. Amen. Hindi ka, ano sasabihin kaya nila? Hindi ko na lang sasabihin ito. Amen. So malaya sa opinion ng tao. Sapagkat ang pinaglilingkuran natin ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen. To conclude, biblical freedom is not world's freedom. Ang kalayaan ayon sa Biblia hindi gaya o katulad ng kalayaan ng mundo. The world says, ang sinasabi ng mundo, do what you want. Ang sinasabi ng mundo, gawin mo ang gusto mo. The Bible says, be who God has created you to be. Amen. Practical application lang sa buhay natin, iiwanan ko sa inyo ito during the week. Living in truth daily. Mamuhay tayo. Paano tayo mamumuhay? Magmula ngayon, halimbawa, narinig na natin ito. Bukas, paano tayo mamumuhay? Martes, paano tayo mamumuhay? At I pray na mag-echo sa inyong Lunes, sa inyong Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, yung sasabihin ko sa inyo, paano ka mamumuhay? Paano mo ipapamuhay? Number 1, abide in the Word. Manatili ka sa salita ng Diyos. Sa mga narinig mo, i-review mo mga narinig mo, abide in the truth. Pangalawa, practice honesty. I-practice mo yung katapatan. Pagka magkakaroon ka ng pagkakataon na mandaya, halimbawa, o manlamang, huwag mong gawin. Kahit sa pila lang. Totoo. Kahit sa parking, practice honesty. Kung nauna, paunahin. Amen?
I-practice natin yung katapatan. Pag sumobra yung sukle, dahil senior na yung yung nagbabantay sa tindahan, ibalik yung sukle. Amen. Practice honesty. Walk in integrity. Lumakad tayo sa integridad. Ibig sabihin, very simple definition ng integrity, be who you are in public as you are in private. Kung sino ka sa pribado, siya ka din sa publiko. Amen. Wala kang dalawang identity. Sino ka sa publiko, iba ka. Pagkatapos pagka ikaw ay nag-iisa na lamang, iba ka naman ding tao. Amen. I-practice natin yung integrity. At pang-apat, share the truth. Ipangaral mo yung totoo. Ipangaral mo si Jesus. So yun yung aking challenge sa inyo during the week. Ipangaral niyo ang Panginoong Jesus sapagkat siya ang tunay na makapagpapalaya sa tao. Baka hinihintay lang kayo ng mga kaibigan ninyo, mga kamag-anak ninyo, baka yung mga sa inyong kapitbahay, baka hinihintay lang kayo na ipangaral si Kristo. Mahal ka ng Diyos. Namatay si Jesus para sa iyo.